Okay. Ito na ang uh, 32 days na every other day cardio ko sa hapon. Ayun na nga. Dahil nagpe-prep ako ngayon para sa bodybuilding competition yung September. Kailangan ko na magsipag ng kaunti. Nag-i-extra cardio na ako ngayon. Dati kasi umaasa lang ako sa pagbibisikleta ko pa uwi at saka pabaho tuwing umaga. 74 oras nga palitan namin dito, kaya ang biyahe ko tuwing umaga lang. Yun yung cardio ko. Tapos mayroon palang mga time na sinubukan kong mag-jogging sa Luneta or maglakad-lakad sa Luneta bilang cardio. Yun na nga lang, pagka ganitong masama panahon or pabugso-bugso ngayong ulan, maudlot yung lakad mo kasi sa Luneta area wala ka talaga masilungan pagka biglang bumuhos yung ulan. Dahil may dala-dala kang wallet, may dala-dala kang cellphone, mahirap na mabasa. Pag nabasa yung mga gamit na yun, nga. Kaya yun yung ginawa kong option ngayon. Dito na lang talaga ako sa gym. Dito na lang ako, tawag dito? Bike extension o ano ba? Basta ganun yun. Wag ko nang alamin yung ano ba pangalan yan. Basta ganun yun. Yun yung yun yung ginawa kong paraan, yung prep na to. Yun yung extra cardio ko. Bukod sa pagbibisikleta ko pa uwi at saka papasok at saka pa uwi, continuous pa rin yung pagbibisikleta ko ng papasok at saka pa uwi sa trabaho tuwing umaga. Yun pa rin. Dagdag lang talaga ako ng tapos ang binawasan ko ng bahagya yung volume ng repetition, no? Volume ng workout. Kasi dati kasi parang halos lahat ng workout ginagawa ko pagka kunyari sa legs, nag split squat, na hip thrust, Romanian deadlift, basta marami akong ginagawang workout noon, lalo kahit sa anong body part. Dati pag nag-chest din, tatlong variation kahirap ba i-pronounce. Basta tatlong angle sa cable fly, tapos nag-flat, nag-incline, tapos nag-decline. So, marami siyang ginagawa. Ngayon, minsan dalawa or tatlo na nga lang sa chest day ko incline press at saka cable fly. Yun lang. O kaya minsan nagde-dips din ako pagka pakiramdam ko mayroon pang natitirang lakas. Tapos minsan din inuuna ko rin yung dips bago ako mag incline. Yun naman yung basta tatlo na lang yung workout ko sa ngayon. Sa tawag dito sa chest. Hindi kagaya noon na halos lahat niya sa fly pa lang, tatlong angle na yung ginagamit naming tapos sa upper chest, middle chest, lower chest sa fly. Ganon din sa pressing movement, incline, decline, flat. Pag nagkaedad ka na, nagkaedad o basta magiging na ka na rin, matipid ka na rin sa oras. Baga mayroon ka ng maraming ideas or option or na kung paano i-workout yung muscle na yon na ano ba yung tawag nito, na mas kukunting oras. Kasi ayun na nga, balik na naman tayo rito sa mga eksperto natin, mga pinapanood. Ayon sa mga pinapanood kong eksperto, ang pinakamahirap lang daw talaga i-build sa chest yung upper chest. Tapos pagka nag-upper chest ka raw, nagagamit mo na rin yung middle pati lower. Lalo na pag nag-dips ka raw, or in decline, buong chest na daw yon yung ma-activate mo nun. Minsan yung dalawa lang, dips at saka incline, goods na, plus fly. Ang fly last, yan din yung sabi ng mga eksperto na pina-follow ko or pinapanood ko, na sa fly yung angle na yan, kahit anong angle gawin mo yan, magagamit pa rin yung tatlong ng chest natin, yung middle, lower at saka kaya ayun na, yung doon na ako sa pinaka simpleng paraan para wala nang maraming
Ano pa tawag niya? Wala na, marami pang Shichiburitsu. Yun na nga. Wala naman tayong magawa doon. Kasi yun yung sabi nila ginagaya lang naman natin. De joke lang. Yun naman, kahit intindihin mo rin, pinapanood ko rin kasi talaga yan sa sa YouTube, sa Google. Parang isang movement nga, halos lahat talaga na-activate mo naman talaga yung muscle na yun. Kaso nga lang, mayroong malaking porsyento pagka inangle mo siya ng ganito, inangle mo ng ganito. Kunyari, pag naka-incline ka nga sa chest, mas mataas na porsyento yung tumatama sa upper chest kaysa middle tsaka lower. Nagagamit pa rin naman. Tapos yun nga, kaya magpo-focus tayo sa upper kasi yung upper daw talaga yung mahirap i-build. Kailangan mo talaga ng magandang stimulation. Paano ba yun? Magamit-gamit pa ng term na hindi gaanong kabisado kaya mali-mali yung pag-pronounce. Hayaan mo na. Basta mabugbog mo ng husto yung upper chest. Yun na lang. Gawin na yung stimulation. Kunyari pang English pang term pero palpak naman. Basta ganun na yun. Ano pa ba? Okay. Wala akong nasasabihin, naghahabol na rin kasi ng oras. Na maya kaunti, mag-ano na kami, palitan na kami ng duty ng kabady ko kahapon kasi hindi ko pala naisingit to pag voice over kasi may meeting yung mga big boss namin dito sa duty. Kaya hindi nakapagpakuyakoy ng husto si kuyang guard nyo. Kaya ganun yun. Kaya dito na lang tayo sa hapon na. Madaling araw na. Tinamad din kasi ako kanina talagang na mag voice over. Ngayon lang kasi mamaya magka-cardio na naman kung pang 33 na magkasunod na naman yun sila ipopost. Kaya yun yung naisip ko. Pilitin kong i-post ngayon kahit medyo alanganin na sa oras. Wala na maraming Shichiburitsu. Basta ang ko lang dito isa lang sa ini-emphasize, paano ba? Emphasize o pinapakita o ano bang magandang term. Basta ganun yun. Na consistency talaga kailangan. Hindi lalo na sa bodybuilding, walang magic dito, walang chamba dito. Kaya bawat detalye na gusto mong ma-achieve o maabot, kailangan mo talagang paghirapan, pagdusahan, ng paulit-ulit. Paano daw? Basta ganun na yun. Pagdusahan, paghirapan, basta kailangan mo talaga dito ng sipag, tiyaga at saka napakahabang pasensya kasi yun na nga, walang magic dito sa bodybuilding na to. Dito ka guys sa ibang mga sports na basta mag-ensayo ka lang nag-ensayo, pwede kang magkaroon ng lucky punch. Lalo sa boxing, isang pagkakamali lang nung kalaban mo, pag nabigwasan mo ng sulid-sulid, yung tinatawag nilang lucky punch, pwede mo talagang madali yung kalaban mo. Pero pagka dito sa bodybuilding, bago mo ma-build yung napakaganda mong upper chest, ilang taon talaga bubunuin mo dyan bago mo mabibuild. Puro tayo upper chest kasi yun yung naumpisan dito yun na lang talaga gamitin natin lagi. Ganun yun. Kaya talaga siya. Sa basketball naman, kahit alahoy na tira, pag wiris-wiris mo basta maitapon mo lang paangat papunta sa ring. Pag pwedeng pumasok pag pumasok, lucky shot. Hindi lucky punch, lucky shot. Basta ganoon yun. Lucky shot. Bahayan mo na yung pronunciation, basta ganoon na yun. Sa mga gustong umintindi kahit ano pa yung pagkakabanggit niyan, alam na rin naman nila. Maintindihan na rin nila kasi yung pinag-usapan natin tungkol dito tungkol dito sa bodybuilding. Di naman yan kumbaga ano ba yung term? Never mind na lang yung term na naman ulit. Basta gano'n yun yung kahit pa werla yung pronunciation mo, yung kasi yung topic isa lang Kaya kung sa mga tao talagang gustong intindihin yung sinasabi mo, maiintindihan pa rin. Hindi naman to words by words yung dito ano ba yung topic. Sa topic naman to. Yun malaking problema pagka ganito, pagka nakadeficit ka. Hikab ka ng hikab pero kailangan mo pa rin talaga tapusin yung ito pala hindi ko pa talaga to pinaabot ng 2 oras, 1 oras lang tumahigit
Dapat ang target ko talaga nito 2 oras. So naka 1 oras o nga to. 1 oras at saka 20 minutes para mga ganun lang. Sa bagay, ano naman din, maglalakad naman din ako pa uwi ng bahay, iikot ng palengke. Kaya mabuo pa rin yung 2 oras na balik cardio. Hindi kagaya yung una ko talaga sing goal dyan, 2 oras talaga ako dyan sa ano na yan, yun sa machine na yan. Tapos bagdagan ng lakad, kaya mga 2 oras mahigit. Ayan na yung ano, yun yung talaga oh. Ramdam na ramdam ko na yung pagod. Kaya nag-isip-isip ako ng kaunti dyan. Ano ba talaga? Okay. Talagang magdadagdadaw ang isip ako dyan kung uuwi na ba or sagarin ko pa yung mga ilang minutong cardio. Pero tignan natin, ano ba napagpasyahan. Ayan na talaga. Nakapag-desisyon na talagang uwian na. Pagod na eh, kaya uwian na. Ano lang naman yun. Pahinga para makarecover, tapos next time ulit.